Magandang araw po sa inyong lahat, and I am on the road on my way to EDSA. Tama po kayo. Ako po ay patungo sa EDSA upang makilahok sa ginaganap na kilos protesta doon. Alam niyo, maraming mga kababayan natin, mga kaibigan, ang nagko-question ng mga ganitong klase ng mga desisyon. Kahit po mga kapwa ko abogado ay hindi rin basta-basta makakapag-decide na basta na lang sasama dito sa EDSA. At maraming mga factors to be considered. Number one, security. Number two, ang layo-layo namin. We are 5 hours away from Metro Manila. May mga trabaho, may pamilya, may mga hearing pa ako bukas. But then, I decided I really have to go. Because nakita ko po yung report ni former Congressman Mike Defensor tungkol po kay Gutesa. At sinasabi niya na si Gutesa po ay has been placed under detention in an undisclosed location by an undisclosed agency. At ang kanyang pamilya ngayon ay nagtatago na because they are in danger. Nakakahiya na sa pamilya ni Gutesa at kay Orly Gutesa mismo na inilagay ang kanyang buhay sa alanganin para sa katotohanan, para lang makapagpahayag ng kung ano ang tama at para magkaroon ng hustisya ang ating mga kababayan. Nakakahiya doon sa mga naging biktima ng mga pagbaha, ng pagbagyo, ng lindol, at marami pang mga tao na naapektuhan ng mga natural calamities which could have been prevented kung ang gobyerno ay nagbawas ng pagnanakaw sa mga kababayan natin. Nakakahiya doon sa mga batang nalunod, sa mga nawala ng asawa, sa mga buong pamilyang naubos nang dahil dito sa pagbaha na ito. At nakakahiya doon sa mga maapektuhan pa at nanakawan pa na sambayan ng Pilipino. Kung sa panahon na kagaya nito, na kung saan bumabagsak ang ating ekonomiya, ang ating bansa ay nagkakagulo, na tayo ay magkukubli pa sa ating mga tahanan at sabihin natin na hindi naman ako apektado niyan at kailangan kong hindi makialam. Ang lahat ng bagay dito sa ating lipunan ay magkakaugnay. Kaya anong pa man sinasabi ko at kwento ko na lagi ito na 13 taon na tayo nakikipaglaban against vote buying because alam natin na dadating tayo sa panahon na kagaya nito. Ang sistema ng nakawan ay naging kultura. Tinanggap din ng mamamayan. At hindi tayo kumikibo. Nagiging hindi natin alam man natin yan o hindi, pero yung ating pakikilahok sa mga korupsyon sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga bayad sa ating boto, kayo ay bahagi na ng sistema ng nakawan. Kaya hindi ka makapagreklamo, hindi tayo makapagreklamo noon, sapagkat alam natin na bahagi tayo ng pagnanakaw na yan. And we have to stop it now. Kung gusto natin ng isang lipunan na maayos, umpisahan natin sa ating mga sarili. Ayusin natin ang estado ng ating puso. At manindigan tayong lahat para sa tama. Konting sakripisyo para sa mga taong kagaya ni Orly Gutesa at ng kanyang buong pamilya. Sa ngalan ng lahat ng mga bayani natin noon na nangamatay para sa ating kalayaan laban sa mga mananakop na galing sa ibang mga bansa. At ngayon ang ating bayan ay sinasakop ng hindi ng mga banyagang mga bansa. Sinasakop tayo ng ating mga kapwa Pilipino. Ang ating mga tagapang-api sa kasalukuyan ay hindi na mga banyaga, kundi tayo na rin. At sino ang babawi ng kalayaan na yan, kundi tayo rin. Kaya tara po,
tayong lahat. One last push. Let's do this together. Panahon na. This is the time. This is the moment for all of those na nagsakripisyo. Tama na ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. It is time for our voices to be heard. Magsama-sama po tayo. Let us make our voices count. Madinig nila ang sambayan ng Pilipino. Sumisigaw ng paglaya, katarungan, at ng hustisya para sa mga taong inapi at hanggang sa kasalukuyan ay inaapi. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Magkita-kita tayo mamaya.